Good morning sa inyo mga karebo. Yan, nakikita nyo naglilinis ako ng pinaka-exhaust, kinalas ko na. So makikita nyo medyo malinis na to kasi hindi ko na pinakita, no? Pasensya na, hindi naman to tutorial. Magbibigay lang naman ako ng tips, no? Yan. So after 7 years, mahigit 7 years bago ko siya na kalas, no? Ngayon lang to nalinisan. So dapat nga every year nalilinisan to. Siyempre medyo busy rin kaya ngayon ko lang talaga nalinisan to. So mga karebo, mahalaga na nalilinisan natin to, yung part na to, ito yung pinaka exhaust kasi yung carbon deposit na napupunta rin dyan. Okay, pag masyado na makapal yung carbon deposit dyan, na-apektuhan din yung performance ng ating sasakyan. Okay? At syempre yung konsumo rin sa gas kasi pag regular tayo nakapaglinis ito, malaking tulong din para makatipid tayo sa gas, no? Pati yung throttle body, yan, itong throttle body hindi ko na nakakalasin yan kasi regular naman akong nalilinis yan. Yan, ito yung panlinis na ginagamit ko. Yan, inisprayan ko lang dito sa pinakabunganga, no? So tapos mga 30 minutes saka ko siya papaanda rin. Ganun ginagawa ko. Pinababaran ko muna yan ng cleaner, no? So ayan, makikita nyo talaga malinis na. So pasensya na, hindi ko na naipakita yung paano ko kalasin kasi mahirap mag video na ikaw yung nagkakalas magbibideo, wala akong taga video, kaya yan, tips lang ang pwede kong i-share sa inyo, no? So ang kakalasin nyo lang naman yung terminal dyan, ito 1, 2, 3, 4, 5, tapos to 6, tapos meron pa dito, ito, ayan, 7, 8, itong part na to, ayan. So ayan, basta madali naman kalasin to, no? After 7 years mahigit bago ko siya nakalas eh. So mas maganda nga to every year nalilinis eh, or mas maganda bago alam nyo maglo-long ride kayo or ibabiyahe nyo na malayo, mas maganda malinis nyo to para walang aberya sa biyahe, no? Para makatipid din sa gas, ilang, no? So dahil sa may katandaan na rin sa sasakyan natin, kung hindi natin aalagaan, mas lalo tayong bibigyan ng problema. Kaya kahit luma na yung sasakyan natin, pag naalagaan natin, talaga hindi tayo bibigyan ng problema. Ito sa akin, mga preventive maintenance lang talaga yung naging issue ko dito. Wala akong naging problema sa makina, no? So importante talaga yung may preventive maintenance tayong ginagawa sa ating mga sasakyan, mapabago man, mapaluma, basta preventive maintenance, hindi lang pag-change oil. So yun lang, tips lang naman mga karebo. So kung kaya nyong linisan nyo. So, kung hindi nyo kaya is pagawa nyo sa mechanic nyo. Ilang mga karebo, at sana nakakatulong itong tips na to, no? Para sa mga naka Toyota Revo. Ilang, maraming salamat, peace out.